Rural Transit Bus Terminal. So, what's up guys? Good morning sa inyong lahat guys. Isang panibagong adventure naman tayo ngayon guys. Isang panibagong vlog. So kumusta naman kayo guys, no? Sana nasa mabuti tayong kalagayan ngayon guys. So ngayon is 8 o'clock in the morning. Papunta ako ng Osamis. Nandito ako sa may Matangal Gitagom, kalagitnaan ng Iligan at Cagayan area, no? So kaalis ko lang dito sa may lugar sa aking asawa dito sa may Matangal Gitagom. Papunta po ako sa Osamis kasi piyesta doon sa amin, na may mista ako. Galing po ako ng Maynila kahapon, dumating kami kagabi dito, tapos ngayon nag-travel ako papuntang Osamis kasi yung piyesta dito at saka piyesta sa Osamis pareho April 5. So ngayon guys, kaalis ko lang dito sa may Matangad. Papunta ako ng Osamis ngayon. So medyo mahaba-haba yung biyahe natin ngayon. Siguro nasa mga 3 to 4 hours direct service, no? Lahat ng mga bayan-bayan na humihinto naman to. So ngayon lalo na pagdating sa Iligan, may terminal doon, baka magla-lunch pa bago umalis, no? So kaalis ko lang dito sa may Matangad, punta ako ng Osamis ngayon guys. Napakaswabe yung biyahe natin. Basta dito sa probinsya talaga mainip o mainis sa traffic kasi wala masyadong traffic dito sa probinsya. Not unlike in Manila, kahit hanggang sa Manila, lalo sa amin din sa Laguna. Every time na lumalabas ka, talagang parang nainis ka kasi napaka-traffic. Usad na, ang bagal ng usad. So ngayon guys, talagang probinsya na probinsya, no? Nakakamiss yung mga ganitong natures. So hindi yung nakikita natin na sa Manila puro lang bahay, dito may mga puno, no? So papunta din ako sa Osamis ngayon guys. Let's go. So ngayon kaalis na natin, siguro mga travel natin mga 3 to 4 hours guys. So what's up guys? So nandito na tayo guys sa bandang Initaw, no? Umalis tayo ng Matangal Gitagom. Ang kasunod nito Initaw, Mantikaw, tapos pupunta ng Iligan guys, no? So marami pang bayan na madadaanan natin bago tayo dumating ng Tubod. Yung Tubod ang pinaka last point ko itong bus na ito kasi sasakay ako ng Bards. Ano ba yan? Bards na yun, papuntang Osamis City, no? Ngayon, so nandito pa ako ngayon sa may kalalampos lang ng Initaw guys. So sinakyan ko pa ng bus ay Rural Transit Bus. Dalawang bus lang naman talaga bumabiyahe dito. Nakikita ko isang Super 5 at saka isang Rural Transit. So medyo malayo-layo pa tayo sa Iligan guys, no? Mga ilang minutes pa siguro, mga kulang-kulang isang oras pa bago dumating tayo ng Iligan guys. Sana obserbahan ko guys sa biyahe dito. Napakaswabe yung biyahe natin dito, napakaganda yung biyahe natin dito kasi tuloy-tuloy. Umi-stop na siya kung may pasahero, tapos sa mga bayan-bayan, pero hindi naman siya masyadong nagtagal na mag-stop. Kita din natin guys yung lugar. So pareho din sa Manila, napakainit din talaga ng panahon ngayon kasi karamihan din sa dito sa probinsya yung mga damo-damo na mamatay din sa sobrang init. Grabe talagang ngayon, grabe talagang klima ngayon, iba na talagang panahon ngayon guys. So nakasakay ako dito sa bus ngayon. Nasa pa lang ako, kalalampas ko lang ng Initaw area, no? Maraming bayan, padadaan tayo ng Maigo, Kasuwagan, Kulambugan, Tubod, tapos basta marami pa guys, marami pa, maraming bayan.
So what's up guys, malapit na tayo sa Ligan area guys, no. So nakita niyo naman guys yung mga building na yan guys, yung mga pader na yun, yung malalaking bilog na yun, yan guys ha. So ibig sabihin nandito na sa may Sako Martin ng Iligan City, no. So galing ako kanina ng Matagi-Tagum, almost 1 hour din pala papunta ito ng Iligan, no. Ang alam ko may dalawang terminal dito sa Iligan, bus terminal. So dadaanan natin yung mga terminal ngayon guys. So guys, sa konting kaalaman lang, no, ito palang building na to guys, ito palang pinakamalaking steel corporation noon sa panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., no, yung National Steel Corporation na located po sa Iligan City. So tandang-tanda ko yan nung bata pa ako, napaka laking kumpanya niya yon, at saka first class yung mga yero noon ginagawa noon guys, no. Napakalaking kumpanya. So mga late pagkatapos ng Marcos administration, medyo nawala na, dandahan na nawala na ito mga ito yung mga yung National Steel Corporation before, no, yung building na yan medyo luma na, no. Hindi na siya na, iwan ko kung nag-ooperate pa to ngayon, pero napakalaking kumpanya natin guys, napakalaking. Ang alam ko government owned nitong National Steel Corporation before. Kasalukuyan po kung bumabiyahe ngayon, nakasakay ako sa isang pampasahirong bus papuntang Mukas Tubod. So solo lang ako ngayon guys, kasi yung apo ko at saka yung asawa ko nagpaiwan muna sa kanila dun sa lugar nila, kasi fiesta nga sa kanila din April 5. So ako lang mag-isa ngayon papuntang Osamis. So siguro pagkatapos ng fiesta susunod na sila sa akin sa Osamis, kasi may usapan din kami maliligo ng beach or fall, kasi kasama yung mga kapatid ko at saka yung mama ko guys. Tala, wala akong kasama. lonely ako sa bus. Tamang video lang, tamang masid lang sa mga dinadaanan ko guys, kasi first time nga ako, matagal-tagal ko hindi napuntahan din dito, para ma-refresh natin yung mata natin saka utak natin, kasi sa Maynila sa trabaho puro na lang mga building kasi. So ngayon guys, tala, enjoy lang natin yung vacation natin guys. So what's up guys, pagkatapos ng mahabang biyahe natin guys, galing tayo ng Lagingdingan area, Matagi-Tagum area, sa wakas dumating na rin tayo dito sa unang terminal dito sa may Iligan City guys, no. So ang pagkakaalam ko, dadaan pa rin to sa isang terminal, may dalawang terminal kasi dito, pero hindi na ako lilipat ng bus guys, kasi stop over lang to, hindi ko ilang oras siya mag-stop over. Pagkaalam ko, kasi magla-lunch na 11 o'clock na, baka kakain pa yung mga pasahero at saka yung driver at saka conductor guys, no. So ito yung terminal bus ng Rural Transit dito sa Iligan. Hindi ko alam kung anong lugar to, anong tambo pa to, kasi hindi ko rin na makabisado yung lugar ng Iligan City guys. So yan, South Terminal, Iligan City Integrated Bus and Jeepney Terminal South. Okay. Ito pala yung terminal dito sa may Iligan. Isa sa terminal dito sa Iligan City guys. So yun na nga, kakaalis lang namin sa isang terminal doon sa may Iligan City guys, no. Hindi naman siya nagtagal doon, siguro pinakamataas 10 minuto. Pick up lang, drop lang siya ng pasahero at saka nagpi-pick up, tapos umalis na rin kami. So proceeding kami sa isang terminal dito dito pala sa Iligan City guys. So ito pala yung dinadaanan ko guys, ay malapit lang sa dagat, no. Malapit lang sa dagat.
what's up guys? So, nandito na tayo sa may bandang Maigo area guys, no. Nakikita natin yung public market ng Maigo. So, medyo malapit-lapit na tayo sa may Mukas Tubod. Mga ilang bayan na lang yung madadala natin guys bago tayo makarating ng Mukas, kung saan doon tayo sasakay ng barge papuntang Osamis. So, ito na yung Maigo area. So, wala pa rin pagbabago, ganun pa rin. So, yung dati napuntahan ko, ganun pa rin siya guys, no. Hindi naman siya crowded, talagang ano lang talaga siya, maliit na bayan lang to guys. So what's up guys, after long hours guys sa biyahe natin guys, kulang-kulang 4 na oras yung biyahe ko, no, galing Matangad Gitago papunta ito sa Mukas area. So kung direct service lang din naman guys, mabilis lang, kaya lang maraming dinadanan ngayon, lalo na yung pagdating ng paglampas ng Maigo, may dinanan sila ng mga restaurant doon na kumain lahat ng mga pasahero at saka driver. So what's up guys, dumating na tayo dito sa may Mukas area guys, no. Kasalukuyan na tayo nakasakay sa isang barge papuntang Osamis City. So pamasahe pala ito guys, barge 60 pesos, no. Kahit bata siguro 60 pesos siguro lang pag lumampas na isang taon guys. So ang travel naman ito from Mukas going to Osamis, nasa mga 15 minutes lang mahigit, no. Wala pang 20 minutes, wala pang rating oras, mabilis lang naman guys. Tatawirin lang yung dagat na yan, yung nakita nyo na yan, yung bundok na yan, yun po yung Osamis area. Madali lang naman, hindi naman siya anong kalayuan guys, no? So guys, kasalukuyan tayong bumabiyahe ngayon papuntang Osamis, kung saan nakasakay tayo dito sa may barge. Dati guys, ang bumabiyahe dito dati ay isang lancha, yung Tamola Express. Pero ngayon ano na siya, na bankrupt na ata, wala na eh. Napalitan siya ng barge kung saan dito din sinasakay yung mga tumatawid na mga sasakyan galing ng Misamis Occidental papuntang Misamis Oriental, papuntang Cagayan de Oro, Iligan o Davao.
So what's up guys, ilang minuto na lang guys na dadaong natin sa Osamis Pier. So now, yung natatanaw na yun guys, so, yun na po yung pier ng Puerto ng Osamis City, no? So matagal ko nito hindi napuntahan itong Puerto na ito, mga 10 years din na hindi ako nakauwi dito sa Osamis guys. So napakaswabe naman biyahe, napaka-convenient naman, yun lang, pagod, nakakapagod talaga pag biyahe, lalo na pag nabibigyan ka sa init saka may dala ka. So yun nga, okay naman, maganda naman yung travel natin, sa awa ng Diyos walang aberya. So nandito na tayo yan guys, puputulin ko ng video na ito at maraming salamat sa inyong lahat guys, at maraming salamat sa Panginoon na medyo safe ang aking biyahe guys. Bye bye and paalam sa inyong lahat.